Magandang hapon po sa lahat. Tayo ay magpatuloy sa ating pagsamba sa Diyos sa pamagitan ng pakikinig ng Kanyang mga salita. Muli, maraming salamat sa inyong pagdalo. At sabi ko nga kanina kay Mayor, please listen and then I will ask you later what you have understood. Para lang mag-connect kami ni Mayor, meron kaming pag-usapan after ng preaching. So muli, salamat sa inyong pagdalo, sa inyong pagiging tapat sa pagdalo sa gawain ng pakikinig ng mabuting balita. So ngayon tayo magpapatuloy sa ating pag-aaral sa aklat ng Philippians. To live is Christ, ang pangunahin nating tema. Ngayon ay nasa verses 12 to 13 na tayo ng chapter 2. Ang title na meron tayo ay Working Out What God Has Worked In. Pag translate ito natin sa Tagalog ay maraming pwedeng translation. Pero ang isa sa marahil sa pinakamagandang napili kong translation ay isabuhay ang gawa ng Diyos. Ano nga ba yon? Sa ating pagpapatuloy, bago tayo manalangin na muli, gusto ko lang balikan ang ating napakinggan last week na sa akin ay patuloy pa itong nagri-ring sa aking isipan, sa aking damdamin. Last week, ang mamatay si Jesus, we should be humbled by His love, saved by His grace. Doon ko na gawa ang pangungusap nito, how He humbled Himself. At dahil dyan, He was exalted by the Father, being God-man. Siya ang namatay, ang nagligtas, nagbigay ng kanyang buhay para sa kaligtasan nating mga makasalanan. Sooner or later, we will all bow to Him as He is Lord. Pero maganda rin tingnan na pwede na nating simulan ngayon at magpatuloy na sumasamba sa Kanya, sumusunod, bago pa tayo marahil tawagin or bago pa siya dumating. Tayong mga niligtas o tayong mga believers, we will have a joyful and sincere service to the church and to our neighbors habang nandito tayo at bilang Lord si Jesus. Naalala ko yung magandang tanong kung paano isa sa pinaka-pundasyon sa ating pag-serve ang humility, nang sa ganon ay mayroong unity. Mula sa pagiging humility, humble heart, naiwasan natin yung mga selfish ambitions. Tayo manalangin sa ating pagpapatuloy. Panginoon, salamat ng marami sa mabuting balita na dahil nga po sa inyong pag-ibig, you humble yourself. Become obedient even up to the cross to pay our sins na walang pwedeng magbayad kundi kayo lamang. Kayo na nabuhay na perpekto. Ang iyong kamatayan ay epesyente, epektibo sa amin. At sa amin ngayon ay patuloy itong nagbibigay ng kalakasan para mabuhay for your good pleasure, O God.
Salamat ng marami na habang kami nabubuhay ay magkaroon kami ng joyful and sincere service to this church, to the church where we will belong after some time. And this is for your good pleasure. Salamat, bigyan nyo kami ng unawa, maging sa practical application, paano kami mabuhay dito. Sa pangalan mo, Panginoong Hesus. Amen. Alam nyo ba yung isa sa mga elite force ng Pilipinas? Ang isa sa mga elite force natin ay hindi lang yung SAP 44. Meron tayong tinawag na mga musang. Alam nyo ba kung ano ang mga musang? Ito ang tinawag na mga Scout Rangers. Sila ay na-establish noong 1950s. Sila ang pangunahing taga-check ng mga insurgents kung mayroon or wala. Sila ang pangunahing strike force bago pa ang iba. Bago sila mag-retreat, kailangan dumating na muna yung batalyon ng Marines or Army. Sa mga tuwid, sila nga ang isa sa pinaka least fortunate na strike force ng ating sandatahan lakas. Pero sila ang may pinaka maganda, mahusay na masaya at sinsirong naglilingkod para sa kapayapaan, para sa magiging maayos ang ating bansa. Doon ko nakikita sa buhay nila ang isang buhay na ready to strike anywhere at anytime. Kaya nga sila, itong mga musang, ay nabubuhay sa ang mamatay ng dahil sa iyo. Nako, ibig sabihin, alam nyo ba na 1.5 million ang estimated na cost ng gobyerno para magpag-graduate ng isang elite force na ito sa 10 buwan? 1.5 million. At hindi basta-basta ang pumapasok dyan. Diyan marahil natin makita kung paano tayo bilang mga Kristiyano, paano ang Diyos nag-enlist sa atin. Nang sa ganon ay magkaroon tayo ng joyful and sincere service to the church and to our neighbors. So yun yung ating tahakin ngayon. Mga Kristiyano ay parang mga elite force. Joyful even it is hard. Di ba? Even it cost. Even they are suffering. Sincere of their service. Well, actually, makita natin dito ang buhay ni Pablo. At tila baga, isa siyang elite or sa ating salita ay musang. Unang punto natin tingnan, verse 12 to 4:10, sa title na, Working Out What God Has Worked In. Pangalawang punto ay, ang unang punto ay, believers to work out their salvation for God's pleasure. 12 to 14. Believers to joyfully and sincerely serve the church. And neighbors, medyo mahaba yan,
Pero paiksiin na lang natin. So yung ating main point na nakita ko sa pasahing ito ay, hindi na ako nagpaligoy-ligoy, the work of God, salvation in Christ. Mahalaga yan na pundasyon lagi. We are not able to serve joyfully, sincerely when we are not saved. We are saved to serve. Hindi pwedeng magkabaliktad. Pag binaliktad yan, problema. Kaya maraming umaayaw or nawawala. Okay? Balikin ko lang The work of God, salvation in Christ, salvation in Christ is worked out by believers through joyful and sincere service to the church and their neighbors. Ang gawain ng Diyos, ang kaligtasan kay Kristo, ay isinasabuhay ng mga mananampalataya sa pamamagitan ng masaya at taus-pusong paglilingkod sa iglesia at sa kanilang mga kapwa. Point number 1. Basahin ko ang verse 12 to 14. Muli sabi rito, therefore, my beloved, as you have always obeyed, so now, not only as in my presence, but much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. For it is God who works in you both to will and to work for His good pleasure. Though all things with grumbling or disputing. Yun yung unang point natin. Believers to work out their salvation for God's pleasure. Nagsimula si Pablo sa salitang therefore. Sa makatuwid, ang sumunod ay commendation na sa kanilang pagiging obedience. Makita natin dito yung steady, progressive na obedience ng mga Philippians. May magandang commendation si Paul how they obey Christ. Ito yung laging maliwanag na tinuturo ni Paul sa mga tinuturuan niya, especially sa particular dito sa mga taga-Philippians. Kung baliktanaw tayo, tingnan natin ang kanyang plea, ang kanyang sinabi sa chapter 1 verse 27. Still ringing sa ating mga isipan. Only let your manner of life be worthy of the gospel of Christ, so that whether I come and see you or am absent, I may hear of you that you are standing firm in one spirit, with one mind, striving side by side for the faith of the gospel. Di ba? So Paul is commending na you keep on doing that. That is, I'm happy and rejoice. I'm rejoicing for that. Maalala pa natin sa chapter 2, verse 1 to 4. Di ba? So if there is any encouragement in Christ, any comfort from love, any participation in the Spirit, any affection and sympathy, complete my joy by being in the same mind, having in the same love, being in full accord, and of one mind, do nothing from selfish ambition or conceit, but in humility count others more significant than yourselves. Let each of you look not only of his own interest, but also to the interest of others. As you always obeyed. Ito yung matapat na response sa divine command na tinuturo ni Pablo. Ito yung mga Philippians. Yung turo ni Pablo na
Pakinggan ninyo. Ito yung pamumuhay nyo na dapat sa mabuting balita. Sa Romans chapter 15 verse 18 sabi ron, "For I will not venture to speak anything except that Christ has accomplished through me to bring the Gentiles to obedience by word and by deed. Therefore, na kahit wala ako sa inyo or kasama ko kayo, ang commendation pa nga ni Paul dito, even in my absence, ito yung maliwanag na nakikita na sila nga ay nabubuhay sa mabuting balita. Hindi sila nakabase sa dahil na andyan ang nagtuturo or dahil sa nagtuturo, kundi nakabase sila doon sa kung paano mabuhay kay Kristo. Verse 21, di ba? Piniliwanag sa atin ni Kuya Al, to live is Christ. He is their Lord. Sa atin, maganda ito laging makita. Sa practical na application, ito yung magandang salamin sa ating paglilingkod. We are serving the Lord, living for Him. At sinabi pa ni Apostle Paul, kaya dahil dyan, work out your own salvation with fear and trembling. Hindi po ito nangangahulugan na ang kaligtasan ay sa paggawa or pag-serve. Ang salitang workout, ibig sabihin ay patuloy na paggawa para marating ang completion or to work, bring something to completion. Ito yung patuloy na pagpapakita ng sanctification. Ang ibig sabihin nito, na ipakita mo na ikaw nga ay ligtas na. Sa simpleng ating maintindihan. Muli, hindi ito ibig sabihin na ang bawat isa ay maliligtas sa kanilang mabubuting gawa. Sapagkat ang kaligtasan ay by grace alone, by faith alone, in Christ alone. Ito ang believer's responsibility for active pursuit of obedience in the process of sanctification. Diba? Gusto lang natin balikan yung ating main point. Sabi roon na the work of God, salvation is Christ. Ang pagpapakita, ang work out your salvation na ipapakita ng isang Kristiyano na siya nga ay niligtas na siya ay ligtas na. Para sa mabilis or maganda nating maunawaan. Yung salitang fear and trembling, na minsan, kinikta ito ng marami na, kaya nga mag-ayos ka. Kaya nga faith without deed is, faith without work is dead. Kaya kailangan may fear and trembling. Hindi po ang ibig sabihin na ganoon. With fear and trembling, ito ay attitude of believers to pursue sanctification that involves a healthy fear of God. Yung fear na hindi ka laging papaluin. Di ba? Kasi ayaw ko kung si Kuya Al natatakot pa itong paluin ng nanay at tatay niya. Siguro hindi na, no? Pero nahihiya yan pag magbigay ng disrespect sa kanyang mga magulang.
And that is what? The attitude of fear na mayroon na tayo sa Panginoon. Hindi na tayo nagbibigay ng kahihiyan para sa Kanya. And this is what Paul is saying to this Philippians. Yung word trembling, a righteous awe and respect to Him. Di ba? Napakaganda na makita natin ang kahalagahan sa mga salitang ito na sinasabi ni Paul. And in verse 13, sabi ko sa amin, sa CG namin, ayaw ko kung na-pick up nila, but gusto kong ulitin, na ang labanan sa mundong ito, totoo na true or false na doktrina, pero true or false na doctrine of God's sovereignty or sovereignty. Dito muling binalikan ni Paul how God is sovereign sa bawat taong makasalanang tulad natin. He is sovereign to work in the will of sinner as well as for their work, for His pleasure. So God who works in you, sabi na po, it is God who works in you. Alam naman natin na responsibilidad ng mga Kristiyano na sumunod sa Diyos. Ang Diyos na nag-produce ng good works at spiritual fruit sa isang tunay na mananampalataya. Sa John chapter 15 verse 5, sabi ni Jesus, I am the vine, you are the branches. Whoever abides in me and I in him, he is that bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. So pagpapakita lamang na ang totoong paglago, ang totoong kaligtasan ay nasa Diyos. Walang sanga na magsasabi, oh may bunga na ako, kahit wala ako sa puno. Walang ganun, ano? Ang sanga ay nagpapakita ng bunga na ito ay nagmumula sa puno. Both to will and to work for His good pleasure. God energizes the desire and the action. Ang mga niligtas na ng Diyos ay binigyan na sila ng desire. At binigyan sila ng kapangyarihan or ableness to act. Pero gusto nating tingnan na maigi yung salitang desire ay hindi lang ito wishful emotion or thinking. Kundi, isang maliwanag na nag-aral o pinag-aralan na may maliwanag na pagpaplano or plinano to fulfill an act that pleases to God. Ang ibig sabihin, ang kalooban na nagdi-desire ay nag-iisip ng malalim na yan, ay nagpaplano kung paano ko gawin ang mga bagay na ikinalulugod ng Diyos. Kaya nga, gusto nating makita sa verse na ito na pinapaalala muli ni Paul na it is all by God's sovereign grace. From justification to sanctification for His good pleasure. For His good pleasure, ibig sabihin, for His glory. Ang magandang application dito, mga kapatid, ay we need to be thankful to God. Yung will mo, yung desire mo to come to the church is just merely galing lang sa atin yan. It is energized by the Lord, by God. Yung how we act on that
It's even the work of God in us. Kaya nga yung parihong justification ng sanctification is all for the glory of Christ or for the glory of God. We praise God for that. Maganda yan na makita lagi natin. Sa mga magulang na ang mga anak na may iniisip na maganda, commend them. Sabi ni James, every good and perfect gift is from above, from the Father, who never lies. Kaya wag mo agad kontrahin yung mga anak na pag may plano na maganda because that's from the Lord. Kailangan lang natin turuan marahil. Tayo rin naman. Salamat sa Panginoon, kanina pa lamang. When our brothers started to call us in worship, we praise God. Dahil paggilos ng Diyos yan. The good news is that God works in salvation in Christ. Kinumplito niya ito. Dahil kay Kristo sa kanyang finished works, God worked completely sa ating salvation, maging sa ating sanctification, He will complete it. Diba? Kaya nga sabi ni Paul, I am sure of this, that He who began a good works in you will bring it to completion at the day of Christ. Mabalik ko lang doon sa mga musang. Kapag ikaw ay enlisted na, either ikaw man ay galing sa Philippine Army, ikaw ay galing sa police, ikaw ay galing sa sa Air Force, sa Navy, sisiguraduhin ng gobyerno na ikaw ay magbabago. Babaguhin kanila sa kanilang sistema. Well, take a look. God who works in you. Mayroong pagbabago. Sapagkat ang Diyos ang nagbabago. Ang Diyos ay hindi papayag na manatili na lang ako, ikaw na ganyan. He will make it sure na ang kanyang ininvest na buhay ng kanyang bugtong na anak ay hindi mabali, wala ito. Di ba? Merong totoong pagbabago. Makikita at makikita yung joyful service. Sincere. No genuine believers will be the same. Di ba? Hindi ka dapat pumapayag or tayo dapat pumapayag. Kung ikaw ay totoong mananampalataya kay Kristo, kung ikaw ay naglagak na ng buhay sa Kanya, merong makikita at makikita. Salamat sa Panginoon at nakikita ko yan. Nakikita ng marami yan. Higit sa lahat, nakikita ng Diyos yan. Ito rin marahil ang tanong ng isa man sa atin. Kung hindi ka pa totoong naglagak ng tiwala kay Kristo, sa Diyos, ito yung panahon. Dito mo makita ang totoong pagbabago, ang totoong kasaganahan. Una, kaligtasan at totoong pagbabago sa buhay. Hindi pa ikot-ikot lang. Ang buhay ay hindi wither-wither lang, kundi sigurado. Meron ng tinatawag na visible changes sa isang tunay na Kristiyano. Kaya we praise the Lord sa buhay ng bawat isa na nakikita sa church na ito. For us, na still struggling sa maraming bagay na nais natin, alam natin na dapat pang lumago, we keep on asking the Lord. And we keep on asking intentional questions sa ating mga kasiji. In verse 14, nagpatuloy si Paul.
Do all things without grumbling or disputing. Yung salitang grumbling, ito ay, actually, in other words, ay murmuring. Nang ibig sabihin ay aluton, yung mababang boses, yung bang may sinasabi ka pero di ba? Sa mga tatay, ano sinasabi mo? Nagmumurmur ka na naman, ano ba sinasabi mo? Actually, sabi ni Paul, kapag tiningnan natin ang original na text, ito ay nagpapakita ng rejection of God's providence, God's will, and circumstances sa buhay. Diba? Napag-usapan namin sa CJ, isa rin ito sa indication na kung talagang lumalago ng Kristiyano. Of course, mayroon pa tayong mga murmuring somehow, sometime, pero dapat naliliwanag na sa atin na hindi sa mga probidensya, sa kalooban at sa mga sirkumstansya sa buhay. Kaya nga sabi ni Pablo, ikagalak ninyo kung kahit na kayo ay mag-suffer. Di ba? For the sake of Christ. Yung salitang disputing, grumbling or disputing. Yung disputing ay, ito yung internal or intellectual critic actually. Negatively towards God. Yung criticize mo, Panginoon, bakit ba naman? Ba't ba nangyari sa akin to? Sipag ko naman. Hanggat sa nag-overspill yan doon sa paligid mo. Di ba? Kaya nga, pinaalalahanan tayo ni Paul sa kanyang sulat sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 18. Give thanks in all circumstances, for this is the will of God in Christ Jesus. Lord, thank you for bad things happen to me. Kaya mamaya sabi ni Paul, rejoice with me. Di ba? Ito yung maganda nating tingnan. Nagiging katulad ba tayo ng mga Philippians? Bilang nag-aaral sa Book of Philippians. Maganda natin ito tingnan. Nagkabiruan pa nga kami sa aming CJ. Tingnan nga natin ito minsan. Paano ba tayo nakikisa doon sa mga bagay na ikinaliligaya ng ating mga kapatiran na simple? Minsan hindi tayo nagbibigay, ayaw natin kasi hindi tayo, wala sa tayong interest doon. Sabi ko sa kanila, ito yung aking nagiging attitude ngayon. Ready ako. Kahit na hindi yan interest ko, pag ikakaligaya ng ating group, ikakaayos natin, sige ako. Sabi ko pa nga sa kanila, ang aking bag laging handa pag mag-basketball eh. Pero kung mga limasag, sige, okay na rin ako. So the point is, gusto ko makita ang aking paglago sa simpleng mga bagay tulad niyan. At nagbibenepisyo ang aking mga ka-churchmate. Naalala ko si Pastor James, kailan lang. Sabi niya, kung mayroon kayong i-invest na time, na treasure, dito na yun. Dito na yan. Still ringing kay Pastor Erwin yung pinagdiinan niya dati na word na fellowship. How we long to have fellowship. So Paul is saying, it is not only in word, but keep doing it. Yeah. So yun ang ating mga practical application. Point number 2. Believers to joyfully and sincerely serve the church and neighbors. Now, i-jump ko agad sa verse 18, baka maubusan tayo ng oras. Sabi ni Paul dito, likewise, you also should be glad and rejoice with me.
Na ginagawa nyo lahat talaga yan is with joy, with sincerity. In verse 15, sabi niya, that you may be blameless and innocent children of God without blemish in the midst of crooked and twisted generation, among whom you shine as lights in the world. Pansinin nyo na, may malaking ginagawa ang mga mananampalataya sa magulo, madilim na mundo. Na ang kanilang pamumuhay hindi para sa kanila lang. Actually, para sa iba. Dito natin makita yung sovereign God using them to reach others. Ringing pa marahil sa inyo ang inyong napakinggan kanina, sino yung magtitiwala sa Diyos? Magsisisi kung walang magsasabi. Sino ang maniniwala kung walang magsishare? Yung salitang ginamit dito, that you may be blameless and innocent, ito ay yung pursuit of godliness. Blameless is not being perfect, but could be characterized na hindi ka naman source ng wrongdoing or evil. Di ba? Ikaw ay isa sa mga above reproach. Naalala nyo kapag dumating ka sa kwentuhan, ang kwentuhan nag-iiba. Something na alam nila na meron ka ng ugaling nagbabago. Kaya nga dito sabi ni Paul, children of God without blemish. Yung salitang blemish ay ginamit ito sa lumang tipan or sa ancient times ng kung paano mag-offer ng walang kapintasan. Ang ideya o konsepto marahil ay kapareho din sa mga mananampalataya, sila ay magpapakita ng isang karakter o attitude na hindi man perpekto pero may kahusayan sa bawat anggulo. Kaya sabi ni Paul dito, that believer, that you will shine. Isipin nyo na lang ang sun kung dito nagbibigay ng ilaw. Gaano kadilim ang universe? Ang moon, na tila baga ang liwanag sa gabi. Ang stars, na nagbibigay ng liwanag. Kapiraso lang siya kumpara sa universe, pero ang laki ng nabibigay niyan. Mga Kristiyano, the same. Sa Matthew chapter 5 verse 16, in the same way, let your light shine before others, so that they may see your good works and give glory to your Father who is in heaven. Si Kristo ay nagbigay ng ilang metaphor na kung paano ang maliit na ilaw ay nag-iilaw sa isang malaking lugar. Minsan iniisip natin na tila baga wala na yata ako naiilawan. Just keep it up. Alam lang natin na we are doing it, we are living Christ. Mayroon at mayroong naiilawan yan. Gusto nating makita sa ating mga sarili na patuloy nabubuhay tayo dyan. In verse 16, actually, ito yung magandang application sa verse 15. Sabi ron, holding fast to the word of life, so that in the day of Christ, I may be proud that I did not run in vain or labor in vain. Yung salitang hold fast to the word of life ay maganda rin itong i-translate na holding forth. Galing ito sa verb ng Greek word na kung i-translate ay mas accurate daw, sabi ng mga komentary, na translation ay, believers are holding out, holding forth, or offering something
for others. Pansinin niyo, no? Holding fast to the word of life. Sila na nagsashine, mayroon silang ino-offer sa iba. Ano yung ino-offer nila? The word of life. The word of life, the gospel truth in Christ. The biblical gospel. The gospel of Christ that gives spiritual and eternal life to those who believe. Kaya gusto nating bigyan ng maliwanag na note. Marahil ay na-quote up sa salitang, ipakita lang mo lang ang magaganda mong ginagawa. Wala akong masisave dyan. It does not mean, sabi ro, that they will see your good works ay may masisave na. No, we need to speak. We need to ask. We need to tell the gospel. Kasi mayroon na silang hint na, oy, iba ito. Na kailangan nating sabihin din ito sa kanila, bakit iba ako sa iba? Gamitin ko lang ang pangungusap ni Carla. Hahabol siguro yun. Sabi niya, nagulat nga daw siya na mayroon siyang kasama sa trabaho niya na nagsabi, ba't hindi mo ako in-invite? Okay na. Nagtatanong na yung kasama niya, ba't ako in-invite? Biniro ko na, sabi ko, buti hindi sinabi na, ba't ako sasama sa'yo? Hindi siya nag-invite. Something na mayroon nakita sa kanya, and then, it's a good to speak. Kaya dinutunan ni Paul na, so that in the day of Christ, I may be proud that I did not run in vain or labor in vain. Sinasabi lang ni Paul na hanggang sa pagbalik ni Kristo, ito talaga ang ginagawa ng mga believers. At patuloy nila itong gagawin. To share the word of life. Sentro kay Kristo. At dahil dyan, masasabi ni Paul na hindi nga sayang ang aking mga pagsasakripisyo. Hanggang dumating si Kristo, sila ay nagpapatuloy. Hindi umaayaw. Hindi bumabalik. Tuloy-tuloy. With a joyful and sincere service. Dahil nabubuhay sila kay Kristo. Ito ang nagiging lifestyle ng mga Philippians. Na tayo ng mga Pilipinos, ito rin ang magandang makita na ang mabuting balita ay ating ipinapamuhay. Walk in a manner worthy of the gospel of Christ. Ito ang buhay na Christ-centered believer. Ito ang tinatawag na gospel-centered believer. Hindi lang orally, kundi sa ating ding pamumuhay. In verse 17, makita natin yung puso ni Paul. Yung salitang ginamit niya dito, even if I am to be poured out as a drink offering upon the sacrificial offering of your faith, I am glad and rejoice with you all. Yung salitang drink offering, sacrificial offering ay mga mabibigat na mga pananalita actually. To be offered as a drink offering, well, somehow, ang iba ay marahil nag-a-anticipate ng pagiging martyrdom ni Paul. Ready na siya sa kanyang pagiging martyr or sa ano pa man ang mangyari sa kanya. Pero, maganda rin itong makita na it refers from Old Testament na
it is topping off an ancient animal sacrifice. Hindi ko na lang i-elaborate ng maigi. Ang isa sa pinaka makita lamang dito ay si Pablo ay willing na ibigay ang kanyang buhay para sa paglago ng mga mananampalataya na mga taga-Philippians. At mamaya makita natin na maging kinumin niya si Timoteo at saka si Epaphroditus, marahil naintindihan din nila ang kung paano ang paglilingkod. Hindi in a selfish ambition, hindi dahil sa gusto mo lang, kundi dahil sa gusto ni Kristo. Kaya nga sabi ni Paul, even if I am to be poured out, marahil ay isang metaphorical na pagsabi ng malalim na totoong, sinserong paglilingkod. Hindi man mapantayan ang paglilingkod ni Kristo, marahil ito ang pinakamalapit. Dahil si Kristo ay nagbigay ng kanyang buhay para tayo ay mabuhay. Si Pablo nagbigay ng buhay para lumago ang mga mananampalataya. Ang magandang tanong sa atin ganito, how are we doing sa ating paglilingkod? Sabi ni Jesus, evangelize mo yung Samaria hanggat sa Jerusalem at saka sa Jerusalem, Samaria at saka outer part of the world. Jerusalem is kumusta yung ating pamilya? How we are bringing the word of life. Ready tayo magbigay ng sakripisyo para sabihin ito kay Ining. Para sabihin ito sa ating unika iho. Di ba? Practical application, nag-usap kami ni Pastor Erwin. Kumusta na ba ang aming mga pamilya? Natutuwa ako sa aking narinig sa kanya. I hope bigyan niya ako ng kapahintulutan. Pero sasabihin ko na. Ang sinasabi niya daw sa kanyang asawa at mga anak, na lagi niyong tingnan ng gospel kapag nag-preach si pastor. Well, nakakatuwa ang mga pananalitang ito. Because the same I keep on saying to my family. This is how we serve our family. We need to train them what is the gospel, who is the content, who is the foundation of the gospel. Di ba? So how it is sa ating neighbors. I'm struggling pero patuloy thinking sa ilang mga lagi kong minimit, kinakausap. Still remembering na Panginoon, ang layo ko pa doon sa sinabi ni Paul na kahit ako i-pour out ko yung aking buhay. Kukunti pa lang yata ang effort ko, but Lord, help me that kind of heart. Kumusta ito? Sa ating CG. We praise God sa may 3 CG tayo na intentionally tinatanong natin, binibring natin sila para magbasa, magbigay ng kanilang kaisipan, ng kanilang saloobin. Dahil dyan, sama-sama tayong lumalago. Nakikita natin. Yung salitang will and desire. God who works us to will and to desire. Desire from our both to will and to desire. Magandang maliwanag lagi yan. May plano sa mga aspetong ito. Now in 19 to 30, actually, I will not labor this much,
Pero makita lang natin na yung concern ni Paul sa mga mananampalataya. Sabi niya, I hope in the Lord Jesus to send Timothy to you soon, so that I too may be cheered of the news of you. Yung kanyang pagnanais na padala si Timoteo para makita yung paano lumalago. In my absence, patuloy silang they live worthy of the gospel of Christ. They live doon sa plano ng Diyos na they give glory to Him. Sabi niya pa, I have no one like Him who will be genuinely concerned for your welfare. For they all seek their own interest, not those of Jesus Christ. But you know Timothy's proven worth, how a son with a father he has served with me in the gospel. So kumukuha si Paul ng isang panibagong co-soldier, panibagong leader, genuine believer. Ang kanilang plano, ang kanilang puso ay to serve joyfully, sincerely sa church. Mayroong proven worth. Sabi niya, how a son. So hindi lang humugot si Paul na kung sino-sino. Hindi, bahala na. Kung sino pwede, padala na yan sa church. Well, maganda rito makita sa ating pagpili, sa ating pagpipray, na magkaroon tayo ng full-time pastor, hindi pwede, ang pwede na. Di ba? In verse 23, sabi ron, I hope therefore to send him just as soon as I see how it will go with me. And I trust in the Lord that shortly I myself will come also. Nangangarap si Pablo. Gusto niyang bumalik muli sa Philippians. And 25, I have thought it necessary to send to you Epaphroditus, my brother and fellow worker and fellow soldier, and your messenger and minister to my need. Well, dahil si Timoteo marahil ay hindi obra dahil papunta na sa Ephesians. So nag-isip siya ng si Epaphroditus na una niya nang pinadala, magdala ng sulat ng Philippians, ito na lamang ang aking ipapadala. Nagbigay siya ng ilang hint kung ano ang nangyari kay Epaphroditus. Hindi na natin masyado itong detalyahin. Si Epaphroditus na messenger at minister din sa kanyang need, mga personal needs ni Paul, malaking tulong itong si Epaphroditus. Pagpapakita na ang mga sinasait ni Paul na mga tao ay mayroong malalim na pag-care sa lingkod ng Diyos at doon sa mga mananampalataya. In verse 26, for he has been longing for you all and has been distressed because you heard that he was ill. Indeed, he was ill, near to death. But God had mercy on him, and not only on him, but on me also, lest I should have sorrow upon sorrow. Yung mga salitang ito ay nagpapakita na kung paano side by side si Epaphroditus na naglilingkod kay Pablo, na maging sa kanyang pagkakaroon ng sakit. Si Epaphroditus na may sakit ay alam marahil ito ng mga Philippians na nagbigay sa kanila ng worry. Hindi worry dahil si Epaphroditus ay mapunta kung saan, kundi isang pag-aalala bilang concern sa kanilang pagmamahal kay Epaphroditus. Nilabel ni Paul na katulad din marahil si Epaphroditus sa kanya na nagkasakit. Well, kung ano ang mga sakit nila, hindi gaanong alam. Well, sa mga panahon ngayon, ano ang mga prevalent na mga sakit? Probably. Unanimously nagsasabi marahil ay malaria, pero ganun pa man, hindi gaanong
Malinaw. Pagpapakita dito na si Timoteo, si Epaphroditus, ay ilan sa mga lingkod na ibinandila ni Pablo na sila ay mayroong sincere na paglilingkod sa church. Na sila ay katulad din ni Pablo. Mayroong malalim na pagpapakumbaba sa Panginoong Hesus na wala nang ninais kundi mapaglingkuran ang church sa kanilang paglago. In verse 28, sabi ron, I am the more eager to send him. Therefore, that you may rejoice at seeing him again, and that I may be less anxious. So receive him in the Lord with all joy, and honor such men. For he nearly died for the work of Christ, risking his life to complete what was lacking in your service to me. Ang ganda makita na mayroong mga lingkod na tulad nila, risking their life for the sake of the believers. Again, makita natin ang puso ni Paul na nais niyang ipadala. Hindi man umubra si Timoteo, si Epaphroditus, ano ang pangunahing layunin? Is to serve believers in Philippi na sila ay patuloy na lumago sa kanilang pananampalataya kay Kristo. Na sila ay patuloy na maghayag o kakitaan ng buhay, nabubuhay sa mabuting balita. Muli, maganda ito tingnan natin. Bilang mga mananampalataya, bilang naglilingkod sa church na ito. Kumusta na ang ating paglilingkod? Sa tingin ko, salamat ng marami itong progress, pero magandang makita lagi na ito ang ating maliwanag na target, maliwanag na ginagawa. Hindi for the sake of progress, for the sake of whatever, kundi ang progress dahil sa ito ang ginagawa ng Diyos. To proclaim Christ, to proclaim the gospel. Kaya magandang tanong, how about you? How about us? Ang simpleng practical application namin ay to live is Christ. To die is gain. Napakadaling sabihin. Ang kasunod na tanong namin ay, kumusta na ang ating pagbabasa sa Philippians? Ilang basa na tayo? Ang encouragement ko sa aming CG lagi ay habang nasa Philippians pa tayo, patuloy natin basahin ang Philippians. Minsan, dito tayo na-check. To live is Christ. To serve joyfully, sincerely. Minsan nakikita ito sa mga simple. Salamat sa Diyos sa mabuting balita na hindi lamang nagtapos sa kaligtasan ng ganyang ginawa kay Kristo. At dahil kay Kristo, ang mga mananampalataya ay patuloy na nagpaprogress sa kanilang paglago sa sanctification, paglago para isabi ang mabuting balita, yung word of life. Ito ang visible, tangible na nakikita bunga ng mabuting balita sa bawat isa na nananampalataya dito. Maganda makita sa bawat isa sa atin ito. Ang lagi kong pakiusap at plea, makita ito lagi sa pamilya, sa atin sa church, sa mga simpleng gathering, encouragement, pakipagkamustahan, pag-atin sa CG.
Maganda makita ito sa ating mga kapwa. Paano tayo nakikipag-deal sa kanila. In conclusion, muli balikan natin ang theme na main point. The work of God, salvation in Christ, is worked out by believers through joyful and sincere service to the church and their neighbors. Let us come to the Lord in prayer. Panginoon, marami pong salamat. Salamat po ng marami sa mabuting balita kay Kristo. Siya na lovingly binigay ang kanyang buhay para sa kaligtasan naming mga makasalanan. At dahil dyan, binigyan niyo kami ng kapangyarihan mabuhay na isin ang mga bagay na inyong ikinalulugod. At dahil dyan, kami ngayon ay patuloy ng naglilingkod na may kagalakan. Sincero, may pag-ibig, may pagpapakumbaba sa church. Sa kapariho naming mga mananampalataya. At patuloy naming nakikita ang aming mga nakapalibot. Mga kapwa, na hindi namin pinapabayaan ang aming maliwanag na plano sa aming mga mahal sa buhay. Pagpalain niyo po ang iyong mga salita at patuloy ito naming makita sa aming mga buhay na lagi itong naipamumuhay. Para sa inyong kadakilaan, sa pangalan mo, Panginoon Hesus. Amen.